uwian na. Ay, my gosh, ang sakit at ang tigas na ng balikat ko. Kailangan mo ng masahe? Ang pagmamasahe sa balikat! Magaling ako magmasahe ng balikat. Talaga, imamassage mo ako? Nakakahiya naman. Oo, akong bahala dyan. Ang galing mo, Shimi. Sanay na ako dyan kasi minamassage kasi na mama at papa. Ayan, dyan nga! Ang tigas ng muscle mo sa kaliwang balikat, wag mo laging isabit dyan ng bag mo. Nai-stress kasi eh. Okay. Shimi, ang galing mo palang mag-massage. Ang swerte ko naman at may kaibigan ako tulad mo. Ang sarap talaga. Nakaka-relax. Yung likod, masakit din ba? Oo. Pwede mo din bang i-massage? Oo naman. Sige, akong bahala dyan. Shimi? Shimi, ano ginagawa mo? Ano nang pakiramdam ng likod mo? Wala naman. Nag-aaral kasi ako ng Qigong. Kailan lang, yun ang ginagawa ko. Ano? Qigong? Oo, tama. Naglilipat ako ng energy sa'yo ngayon. Ha? May nararamdaman ka bang mainit? Wala akong nararamdaman. Mas siguro kung imamassage mo na lang ng madiin dito. Pero kung masyadong madiin ang pagmassage, lalong titigas yung muscle mo at hindi yun maganda sa katawan. Okay lang yan, no? Mas madiin ng pagmasahe, mas okay! Yan! Ganyan nga. Ibaba mo pa ng konti. Dito ba? Wow! Yan mismo! Huwag mo nang ililipat, ha? Pakilaksan mo pa. Gusto ko madiin pa. Ang galing! Ganyan din ang gawin mo sa balikat, ha? Papaloob pa. Sandali! Sumobra naman! Hindi yan! Iuro mo pa sa kanan! Sumobra naman sa kaliwa pa ng konti! Yan! Natumbok mo din pa! Yan! Wow! Sa likod naman ulit! What? Bakit mo naman ako binatukan? Hindi ko rin alam. Basta gusto ko lang gawin. Ha? Bakit kaya nagkaganon si Shimi? Bigla na lang siya nagalit. Hindi ko maintindihan. May nagawa ba ako? Aray ko. Parang nanigas uli yung balikat ko. Busog na ako! Bakit, Mika? Naninigas bang balikat mo? Opo. Kanina pa nga po ito sumasakit eh. Hindi ka na nga tumutulong sa mga gawaing bahay. Sumasakit ang balikat mo. Ano ba naman yan? Sumasakit ang balikat ko dahil ganyan niyo ako kausapin. Nakaka-stress po masyado. Ay, ganun ba? Hindi ko alam. Pasensya na. Mama, pwede po ba magpamassage sa inyo? Aba, sa magulang ka pa magpapamasahe? Ano kasi naswerte? O sige, saan ba? Dito po. Dinhi? Sasakit! Ako, sorry. Tama naman eh. Sobrang dino. Dahan-dahan lang kayo. O sige, uulitin ko. Mama, wag naman ganyan. Ayusin niyo naman pa. Ginagawa ko naman Hindi talaga kayo marunong mag-massage. Kung hindi sobrang sakit, sobrang nakakakiliti naman. Oy, pasensya na ha. Hindi ko kasi matansya. Hindi ko kasi alam kung anong pakiramdam na sumasakit ang balikat. What? Hindi naman kasi sumasakit ang balikat ko, kaya ganun. Ganun ba yun? Kung sabagay. Wala naman kayong shoulders eh. Oo. Ano sinabi mo? Minamasahin na nga kita, nag-aasar ka pa dyan. Pati nga ako, hindi ko nararanasan yung paninigas ng balikat gaya ng nangyayari sa'yo. Mas okay na nga to dahil malakas ang shoulders ko. Malakas na sa kaliwa, malakas din na sa kanan. Kung tutuusin, perfecto nga ang balikat ko eh, kaya hindi din ako nasi-stress. Walang kaproblema. Hinggit ka lang, anak. Wow, proud pa siya, ha? Kawa ba sa mga beads ito? Matrabaho at mabusisi ito, ah. Sinikan talaga, oh. Kaya siguro nanigas ang balikat niya dahil sa paggawa nito. Oh! Nakaw! Lagot lang! Paano na to?
magagalit si Mika nito. Kumalat na pati sa ilalim ng mesa. Isa-isahin ko pa ito. 1, 2, 3. Si Mika naman kasi gumagawa-gawa pa ng ganito kaya sumakit ang balikat. Asan pa ba? Ayun, meron pa doon. Ah, meron din dito. 1, 2, 3. I'm here na! Okay. Mama, ano ginagawa niyo? Nakauwi ka na pala. Ano po yun? Oh, kinuha ko lang yung mga labahin. Yung mga labahin niyo? Alam niyo, parang ang weird niyo ngayon. Huwag mo na akong pansinin. May nangyari, no? Oh? Bakit ang dami niyong hawak na beads? Kasi, anak. Anong ginawa niyo sa teddy bear ko? Hinawakan ko lang naman saglit. Tapos bigla na lang nahulog yung mga beads. Naman! Bakit niyo ginawa yan? Pinaghirapan kong gawin yan tapos masisira lang dahil hindi kayo Alam mo naman kalahati pa lang nagagawa mo kung saan mo pa nilagay. Hindi ako naging pataya! Nilagay ko yan sa desk ko ng maayos! Huwag mo naman ako sisihin ang ganyan. Hindi ko naman sinakadya eh. Okay. Mama, okay lang kayo? Ano nangyari sa inyo? Sumakit biglang shoulders ko. Aray ko, agagay. Nanigas na grabing balikat ko. Tingnan mo pang pagmasahe. Wala akong maramdaman eh. Okay? Kainis. Bakit kailangan ko pa? Ay, ang sarap. Yan lang ang gawin mo, ha? Tamang-tama lang yan. Ang sarap pala. I really love the feeling ng may nagmamasahe. Nakaka-relax pala yon. Now, alam niyo na rin ang feeling na sumakit ang balikat? Hindi ko alam na magaling ka palang magmasahe, Mekan. Para ka ng expert kahit hindi ka naman sanay. Oh, really? Ang swerte ko at naging anak kita. Nagpapasalamat ako. Exage naman kayo, Mama. Dadapa lang ako, ha? Pakimasahe na rin yung bewang ko. Naku naman, nawiwili na siya, ha? Ang sarap! Sige, diinan mo pa ng konti dyan. Ano? Ibaba. Sa bandang kanan. Sa kanan ba? Sumobra naman. Sa kaliwa ng konti. Dito ba? Sa baba ng konti. Diyan nga, natumbok mo. Tapos diinan mo pa, ha? Kuling naman eh. Tama na, sa taas naman. Hindi dyan. Sa bandang kanan pa. Itaas mo ng konti. Hindi nga dyan eh. At papalo pa. Tapos diinan mo pa ng konti. Dyan nga sa kanan. Sabi na sa kanan eh. Hindi nga dyan. Ilang beses ko ba kailangan ulitin? Sabi ko naman sa'yo papalo pa. Bakit mo ko binatukan? Hindi ko po alam. Mekan, anak, sadali lang. Bakit naman bigla ka nagalit? Ano ba yun? Umiinit ang ulo ko pag may minamasaya akong iba at ang dami pang hinihingi. Oo nga! Alam ko na kung bakit, Chibi. Naiintindihan na kita! Buti naman. Here ang ashtray, oh! Ate Shinchi. Ata Shinchi! Ate Shinchi! Ata Shinchi! $198 na lang ang isang dosina. Ang mura. Pero, umuulan pa rin ngayon. Ay. Nagpapabili si Mama! Mekan, may hihingin akong pabor sa'yo. Ano yun, Ma? May papabili lang ako sa iyong gamit. Ha? Na naman? Lagi naman kayo nagpapabili tuwing umuulan. Nakakaabala na kayo eh. Naku, wag ka na magreklamo. Tissue paper lang naman ang ipapabili ko sa iyo eh. Yun ang ipapabili nyo kahit umuulan? Ang laki ng dadalhin ko pa uwi. Pumayag ka na, anak. Ngayon lang kasi ito naging mura. Bihira lang bumaba ang presyo ng bilihin. Sige na, pabigyan mo na si Mama. Ay, sige na nga, Ma. Gagawin ko na. Bakit ba kasi ayaw na ayaw niyong lumalabas pag umuulan, Ma? Ito ang pera. Huwag mong kakalimutan ibalik sa akin ang sukli, ha? Okay. Mekan, yung gusto ko ay yung tulad ng nasa flyer, ha? Yung two-ply na tissue na may design na bulaklak. Dapat eksaktong ganun. Okay, Ma. Yun din yung isang dosina sa halagang 198, ha? Yeah, alam ko na yon. Alis ako. Yung gawa sa recycled paper yun, ha? Ay, bakit kasi hindi na lang siya ang bumili? Kung nag-aalala siyang magkamali ako. Ay. Gosh, walang tigil ang ulan. Mukhang binubuhos lang yung tubig dahil sa sobrang lakas nito. Ayoko sanang lumabas pero hindi ako
Sige, ang hirap naman ng ganito. Ano ba? Nakakainis! Kaya ayokong lumabas eh. Ay, naku. Ha? Basang-basa na ako. Nakita ko na. Nandito pala yung tissue paper. 429 ang price nito? Nakakapagtaka naman. Iba yung presyo dito. I'm here na! Ay, grabe. Basang-basa na talaga ako. Nakauwi ka na. Ito, tuwalya. Thank you. Nabili mo ba yung tissue paper na pinapasuyo ko sa'yo? Apa? Naku, salamat. Malaking tulong talaga to para sa akin. Dahil umuulan, hindi ako makalabas. Megan, mali yata itong nabili mo. Kahit saan ang anggulo ko tignan, wala akong magitang design na bulaklak dito. At 100% pure paper ito. Hindi ito recycled na paper. At scented pa ito. Magkano ang bili mo dito? Siguro mahal to, no? Hindi ito ang pinapabili ko, eh. 429 po ang price niyan. 429. Sobrang mahal naman. Hindi ako makahinga. Wala na kasi wina-advertise sa flyer eh. Naubos na daw po. Ha? Naubos na? Yung first 50 customers lang ang nakabili ng tissue na yon. Kaya umaga pa lang, ubos na. Kung ubos na pala, dapat hindi ka na lang bumili nito. Ano? Nakakahinayang. Sobrang mahal naman ang tissue na to. Hay, ang gastos. Mama naman eh! Lumabas pa ako kahit napakalakas ng ulan para mabili yan. Basang-basa na nga kaya ako kanina! Pinalabas kita dahil naging mura ang presyo ng tissue. Hari ko ba kung mauubusan ka agad? Naisip ko kung hindi ko bibilin ko anong meron doon, nahihirapan tayo kung wala tissue. Meron pa kaya tayo natitirang tissue dito sa bahay, no? Hindi niyo naman sinabi eh. Akala ko wala lang kayong tissue kaya kayo nagpabili. Dapat alam mo na yun. Hindi ka na nasanay sa mama mo. Gosh! Hindi ako nanguhula! Paano ko naman malalaman yun? Kung masyado kayo magpili dyan, dapat kayo na lang ang bumili! At nangangatwiran ka pa ngayon. Ikaw naman kasi hindi mo iniintindi na maigi ang sinasabi ko sa'yo. Ay, hindi na kasi na kayo yung nahihirapan! Yuso! Pag-uwi mo mamaya, pakibili naman ako ng fish fillet, okay? Fish fillet? Oo, pumunta ka lang dun sa ground floor ng supermarket. Doon kasi may mabibiling fish fillet. Pumili ka na ng malaman. Kung wala kang makikitang ganun, huwag ka na lang bumili. Kung wala pa ako makitang ganun, hindi na lang ako bibili. Okay lang yun? Ano? Kung wala kang makitang ganun? Sige, okay lang kung bumili ka ng kahit ano doon. Kahit ano na lang po. Paano naman po yung price? Magkano po ba dapat kong bilhin? Ha? Halos pareho lang naman ang presyo nun. Pumili ka na lang ng ordinary na brand. Ordinary lang po? Basta yung ordinary lang, yun na yun. Ikaw nang pumili. Alam mo naman siguro kung anong ibig kong sabihin. Okay. Basta kahit ano na lang po, Oo, ikaw nang bahala. Sa'yo lang rin ang sukli. Sige na, mag-iingat ka, ha? Opo. Namimilipit ang utak ko sa batang yon. Andito na pa ako. Yoso, nakabili ka na ba ng fish fillet? Kasi po, wala na pong malaking fish fillet sa supermarket. Hindi naman po ako sigurado kung okay yung iba, kaya hindi na lang ako bumili. Hindi ka bumili! Sabi ko kahit ano okay lang eh. Wala na tayong fish fillet dito sa bahay. Paano na lang ang hapunan natin kung ganun? Ay, naku. Wala ko iluluto. Kayong dalawa talaga. Bakit ba kasi hindi nyo ginagamit na maayos ang utak nyo eh? Hindi sana nagkaganito. Ikaw, Mika, basta-basta ka na lang pumipili pag bumibili. Ikaw naman, Yuso, masyado ka mapili tapos wala ka namang nabibili. Paano ka hindi marunong? Tama na po! Kung wala pala kayong tiwala sa amin, bakit hindi na lang kayong bumili para masunod ang gusto nyo? He's right! Ginagawa naman po namin ang inuutos nyo pag may kailangan kayo tapos ngayon kayo pa magagalit! Aba, nangangatwiran pa kayo? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Sana man lang sinusubukan nyo intindihin ang mga sinasabi ko sa inyo.
Nakauwi ka na. Nakabili ka ba ng gatas? Ay, maraming salamat, Papa. Huh? Papa, sinabi ko naman na fresh milk ang bilhin mo, hindi ba? Oo. Kung malinaw naman pala, bakit yogurt milk itong binili mo? Dahil mukha lang masarap. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Para kang iwan! Papa naman, fresh milk ang kailangan Alam mo, sa tingin ko, hindi na pinag-isipan ni Papa nung binili mo yun. Kailangan ko ng gatas, pero Oo, sigurado yun. Oh, asa na yung sukli? Si Papa, yung mukha niyo. Nakakaloko. Ata Shinchi! Ata Shinchi! Ata Shinchi! Ata Shinchi. Ata Shinchi! Naku, lagot na. Baka hindi na ako umabot sa bus. Ano yun, ha? Sabi ko na ikaw yun eh. Ako to. Kilala mo pa ako? Oh? Ako to. Si Yamamura. Oo nga. Mrs. Yamamura. Naalala mo rin? Musta? Ang tagal nating hindi nagkita. Oo nga eh. Okay naman ako. Ikaw, kamusta ka na? Mabuti naman. Ikaw, ano nang balita sa'yo? Ito, ganun pa rin hanggang ngayon. Oo nga eh. Mukhang masiyahin ka pa rin. Higit 10 taon tayong hindi nagkita. Hala! Nagbabata-bataan na siya! Ay, gaganda ng mga pulang rosas. Ang gandang pagmasdan sa aming harding mabulaklak. Parang ang saya-saya nyo ngayong araw na to, ha? Hey! Gusto mo ba malaman kung bakit? Bakit po? Baka kagiri yan, ha? Kanina kasi, habang naglalakad ako pa uwi, nagkasalubong kami nung kaibigan kong matagal ko nang hindi nakikita. Ah? Nagkaroon kami ng pagkakataon para makapagkwentuhan kahit sandali lang. Oh? Alam mo ba kung ano yung sinabi niya na talaga namang nagpasaya sa akin ngayon? Nakakatuwa talaga. Ano ba yun, ma? Gaya ng long time no see? Hindi lang yung mga ganong pagbati ang sinabi niya kanina. May iba pa siya binanggit. Subukan mong hulaan kung anong sinabi niya nung nagkita kami. Ang laki ng tinaba mo. Ganun ba? At sinong sinabi mo tumaba, ha? Joke lang yun. Huwag kang magulo dyan, ha? Sabihin mo kung ano yung totoo. Okay. Wala kang pinagbago. Masayahin ka pa rin. Ganun ba? Tumpak, tama ka nga. Ang tingin pala ng iba sa akin na isang masayahing tao. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa bagay na yun. Tama pala yung hula ko. And that's not all. Meron pa siya sinabi na hindi ko inaasahan. Naikwento ko sa kanya na meron akong anak na nasa senior high na. Tapos sinabi niya, ha? Talaga? Meron ka ng anak na gano'n na kalaki? Grabe, may dalaga ka na pala. Gulat na gulat nga siya eh. Hindi ko makakalimutan yung reaction niyang yun. Ay, lukyang pa talaga dahil hindi niya inakalang may anak akong dalaga. Ha? Hindi nga siya makapaniwalang nanay na ako eh. Parang aksidente na hindi maiiwasan. Nakakatuwa. Minsan lang siya magkaroon ng ganong reaction pero hindi niya mapigilan na sabihin sa akin yun. Siguro iniisip niya na madami akong sekreto sa pagpapabata kaya hindi halata ang edad ko. Kung titignan mo ako, mukhang ilang taon lang ba ako, anak? Yun talagang akala niya. Ay, nakakataba naman yun ng puso. Ay, tumulog ang uhog ko. Pag sinabihan siya malaki na pala ang anak niya o ang bilis ng panahon, normal na reaction lang yun dahil matagal na silang hindi nakikita. Pero hindi ibig sabihin na mukha pa siyang bata. Yun na nga eh. Ibang interpretation ni Mama sa sinabi sa kanya at hanggang tenga pangangiti niya sa sobrang tuwa. Siguro napaka-optimistic niya lang talaga kaya ganun siya. Sa tingin ko meron lang parte sa utak niya na hindi gumagana. Mukhang tama ka dyan. Isa pa, meron din mga taong medyo malabo kung magsalita. Nga. Meron pa. Sabi pa ni Mrs. Yamamura, halos wala daw nagbago sa akin. Mas bumata pa daw ako kesa noon dati. Nakakataba talaga ng puso. Hindi ko alam na ganun ang tingin ng iba sa akin. Bihira pa naman siyang pumuri sa iba. Sabi pa nga niya, mukha daw akong bumata ng 15 taon. Akalain mo yun? Ay, pasensya na. Ito na, Papa. Ay, naku, sorry. Loko, mukhang tuwan-tuwa pa rin siya hanggang ngayon. Pinagmamalaki pa nga niya kay Papa kanina eh. Parang ang pinalaki pa niya ng 5 beses yung kwento niya eh. Oo nga, ang OA na.
Sabi niya kasi, hindi halatang may anak ako na nasa senior high na. Akala niya siguro ang bata ko ba para maging nanay ng isang dalagita? Eh kasi naman, Mrs. Tachibana, mukha kang bata, no? Baka isipin pa ng iba, mga 30 plus ka lang. Talaga? 30 plus lang? Hindi lang yung makikita sa panlabas na anyo. Masayahin ka kaya nagmumukha kang bata. Oo, naman. Pag pinupuri mo ko ng ganyan, nasyasya ako. Totoo naman yung sinasabi ko eh. Alam mo, sa totoo lang, Mrs. Mitsushima, mukha ka din sobrang bata. Ah, talaga? Oo naman, totoo yung sinabi ko. Baka nga pag sinabi natin sa iba na 20 plus lang tayo, maniwala pa sila eh. Hindi ka ba napipilitan lang? Pinalaki niya palalo ng 3 beses ang kwento niya. Sige, usap na lang tayo ulit. Paalam, Mrs. Mitsushima. Chup, chup, chup. Bye-bye, Mrs. Tachibana. Bye! Diyan nagsisimula ang hindi pagkakaunawaan eh. Pag nagsusumiksti ng mga gurang. Hoy, may sasabihin ako sa inyo. Ano po yun? Ganito yung nangyari. Sinabi kasi sa akin ng sales lady kanina na nagulat siya dahil wala daw akong mga wrinkles sa mukha. Hindi nga siya makapagsalita eh. Mas lalo kong nalalaman na mukha talaga akong bata. At kahit sa ang anggulo mo patignan, mukha pa rin akong 20 plus lang. Lalo na sa anggulong tumukha forever young. Bilang anak niyo, kailangan ko pong sabihin sa inyo ang totoo. Sinabi niya lang yun dahil kasama yun sa trabaho nila. Script nila yun. Ikaw Yoso, kailan ka pa nagsimulang maging ganyan? Iba na yung tabas ng dila mo ngayon na kinukontra mo na ako. Kung di mo tatanggapin ng malugod ang katotohanan, mahihirapan kapag laki mo, masyado kang negative. Ano kaya yun? Nakakatuwa kasi na may nag-aakalang 20 plus lang ang edad ko at wala din akong kulubot sa balat. Wala naman ako magagawa dahil ganun talaga pag baby face. Oo, wait lang po. Siguro ganun lang po talaga dahil tumataba po kayo taon-taon. Kaya pati yung balat nyo napapalat din. Sorry pong ganito. Yun po ang dahilan kung bakit wala kayong wrinkles. Ay, naku, pati ba naman ikaw, Mikan? Kinukontra mo na rin ako? Pero totoo po yun. Ay, Mikan, ang mga taong tulad mo kung mag-isip ay puro yung pangit lang ang nakikita. Baguhin mo yung ugali mo! Sinasabi ko lang naman po yung totoo eh. Magsama kayo magkapatid. Napaka-negative yung dalawa. Diyan na nga kayo! Masyado na siya nagpapadala. Nababaliw na siya. Hindi na niya makita ang katotohanan. Megan, Yoso, Huh? how do I look? OMG, bakit ganyan ang suot nyo? Nababaliw na kayo? Kayo talaga. Gusto ko lang naman kayong pasayahin, no? Naisip ko lang kasi na matutuwa kayo kung magkakaroon kayo ng batang mami, eh. Nakakakilabat. What can you share, dear son? Hindi kita kilala. Hindi ko siya pwedeng tignan, kundi magiging bato ako. Oh, maawa naman kayo kay Yuzu. Mahihilo na siya. Bakit naman? Dahil sa sobrang tuwa? Ay, naku, di bali na nga. Kalimutan nyo na lang. Oh, you're home, my sweetheart. Ano masasabi mo sa suot ko? Maligo na ako. Okay, dadalang kita ng malinis na towel. La 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 la. Hello, Hello, Papa. La 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 la. Ano yun? Mukhang kailangan mo makita yung nakalagay dito para matauhan ka. Huh? Ano ito? Galing pala ito kay Mrs. Yamamura. Ano kaya ang nakasulat? Mabasa na nga para malaman ko. Huh? Ano sinabi, Ma? Mrs. Tachibana, natutuwa ako makita ka ulit dahil masayahin ka pa rin kahit na hindi natin mapipigilan na pagtanda. Pwede pa rin naman tayo maging tulad ng kabataan sa pagiging determinado at masigla. Kahit hindi natin mapipigilan ang pagtanda. Ang pagtanda ay kailangan natin talagang harapin. Ganun ba? Ay, si Mrs. Yamamura talaga. Dahil lang nakita niyang mukha pa rin akong bata, nainggit naman. Ang hirap palang maging benefit. Na-insecure kasi ang iba. Kung galing pag-uusapan, baka hindi na nga talaga siya tatanda. Oo. Atashinchi! Atashinchi! Maya-maya lang, meron pang exciting na mangyayari. Si Yuzuhiko, kapag naliligo, tapos na maligo si Yuzu.
siya. What